Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1275-81. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Aso. Tinawag lang ba silang aso ng larwang iyon? Kaagad naramdaman ng dalawang disipulo sa loob ng isla ang kanilang galit, na iniwan silang halos walang kahulugan. Anak, gusto mo na bang mamatay? Sila ay galit na galit habang ang kanilang lakas ay lumakas at naging sanhi ng paghalo ng hangin. Ang mga alon ng enerhiya ay tumangay kasama ng mga sunod-sunod na pagsabog ng hangin na tila mga nagpapasabog na minahan. Tila napalitan ito ng isang bulk zone nang rumaragas ang hangin na humahampas sa lahat ng direksyon. Ang halos hindi makatwiran ng mga disipulo sa loob ng isla ay hindi na inisip sina Megan at Kelly. Ang kanilang mga kasuotan ay patuloy na umuumbok at pagkatapos ay naglalaho kasabay ng paglobo ng kanilang kapangyarihan. Whoosh! Whoosh! Dalawang figure ang kumikislap na parang kidlat at dumiretso kay Alvin. Nakagawa na sila. Bagamat hindi nakikita ng karamihan sa mga nanunood ang kanilang mga galaw, nang maglaho, napagtanto nilang gumawa sila ng isang hakbang. Ngayon, may makikita tayo. Habang ang marami sa kanila ay sabik na makita ang kaguluhan, lahat sila ay lumayo upang panoorin ang sitwasyon mula sa malayo upang maiwasang masangkot. Kasabay nito, dahan-daang lumipat si Alvin habang ang dalawang disipulo sa loob ng isla na sumugod sa kanya ng may mahusay na momentum. Nang lumipat siya, lumitaw siya sa harap nina Megan at Kelly na nakatayo sa tabi ng isa't isa at sa halip ay ipinagtanggol siya mula sa likuran. Sina Megan at Kelly, na nagplanong labanan ang mga disipulo sa loob ng isla sa pamamagitan ng kanilang buhay, ay nakaramdam ng kislap sa kanilang mga mata bago lumitaw ang isang pamilyar na likod sa kanilang harapan. Napakabilis nito. Sabay-sabay silang nagulat. Ang iyong mga pagsisikap ay walang saysay. Pagkatapos nilang makabawi mula sa kanilang pagkagulat nang makita ang bilis ni Alvin, umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang kanyang walang pakialam na boses. Bang! Arg! Kasabay nito, nakarinig sila ng malakas na kalabog na sinundan ng nakakakilabot na hiyawan. Hindi. Upang maging tumpak, dalawang kakilakilabot na hiyawan ang umarkila sa hangin. Mahirap ibahin kung ito ay nagmula sa isang tao o dalawa dahil ang mga hiyawan ay umalingaw-ngaw. Nang tumingin sila sa pinanggalingan ng mga hiyawan, nakita nila ang mga katawan ng dalawang disipulo sa loob ng isla na bumaril na parang lumilipad na mga palaso at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay agad na nilipol na parang hindi ito umiral. Hindi. Hindi. Dantian ko. Dantian ko. Ikaw. Ang walang awa mo. Grabe ang walang awa mo. Hindi nagtagal, nakita ng mga nanunood kasama sina Megan at Kelly na ang mga disipulo ay patuloy na gumulong-gulong sa sahig habang patuloy na sumisigaw. Hindi nagtagal ay nagngangalit ang mga ito habang tinatitigan ang binatilyong nakasuot ng lila na nakatayo sa hangin na para bang siya ang kanilang mortal na kaaway na pumatay sa kanilang ama at nang agaw sa kanilang mga asawa. Maraming tao ang natauhan at nag-react. Ang kanilang mga dantian ay nawasak. Dati, gusto daw nilang sirain ang dantian ng ibang tao. Sinong makakaalam na sa isang kisap mata lang nawasak ang dantian nila? Nakakatakot si Alvin. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ko man lang siya nakitang gumalaw. Ako rin. Nakatingin ako sa kanya the whole time pero hindi ko siya makitang gumalaw. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga nanunood. Nang muli silang tumingin kay Alvin, ang kanilang mga titig ay puno ng takot at paghanga. Sa oras na iyon, nagkatinginan sina Megan at Kelly at nakita nila ang gulat at pagkamangha sa mga mata ng isa't isa. Ganap na hindi pinansin ni Alvin ang nakakatakot na mga mata ng mga tao sa paligid at ang mabangis na liwanag na nagmumula sa dalawang disipulo sa loob ng isla. Lumingon siya at tinawag sina Megan at Kelly, "Tara na." Pareho silang tumango ng masunurin. Sabay-sabay na lumitaw ang curiosity sa kanilang mga mata. Sila ay hindi mapaghihiwalay na interesado sa karanasan ng kanilang lalaki sa paglipas ng mga taon. Sa paghusga sa kanyang lakas, maihahambing ito sa lakas ng direktang disipulo ng isang martial emperor sa Cloud Continent. Ang ganitong lakas ay tiyak na katulad ng mga pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island.
Natural, madali niyang sirain ang dalawang disipulo sa loob ng isla. Nang makalayo na silang tatlo ay nagtitigan ang mga nanunood. Kanina, madaling mapatay ni Alvin ang dalawang disipulo sa loob ng isla kung gusto niya. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Kung tinapos niya ang kanilang buhay, ang mga naruroon ay tiyak na ipakalat ang balita kahit sa mga tainga ng matataas na opisyal ng Hidden Fog Island. Pagkatapos, tiyak na magagalit ang matataas na opisyal ng Hidden Fog Island. Kung tutuusin, kung ang isang disipulo ng Hidden Fog Island ay napatay sa isla, walang alinlangan na ito ay kahihiyan para sa kanila. Gayunpaman, hindi natatakot si Alvin sa sinumang matataas na opisyal ng Hidden Fog Island. Lagi siyang makakatakas kahit hindi niya kayang pantayan ang mga matataas na opisyal na maaaring hindi makapag-react sa oras. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, ito ay nangangahulugan na siya ay makaligtaan ang premyo ng Hidden Fog Martial Competition, ang Saint Stone. Hindi yun ang ending na gusto niya. Para sa kanya, ang buhay ng dalawang disipulo sa loob ng isla ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa Saint Stone. Kaya naman, alang-alang sa Santong Bato, iniligtas niya ang kanilang mga buhay ngunit sinira ang kanilang dantian upang gawing isang buhay na impyerno ang kanilang buhay. Ang pangyayari ngayon ay dahil sa pag-provoke nila sa kanya at kahit sa publicly proclaiming na sila ay sisirain siya dantian. Dahil dito, ang kanyang mga aksyon ay maaaring ituring na pagtatanggol sa sarili. Kahit na ang mga tao mula sa Hidden Fog Island ay galit na galit, hindi sila mangangahas na humanap ng mali sa kanya sa publiko. Kung tutuusin, wala silang makatwirang dahilan para gawin iyon. Nang umalis si Alvin kasama sina Megan at Kelly, ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay tinitigan sila ng may galit na mga mata. Pakiramdam nila ay gumuho ang langit sa kanila. Dahil nawasak ang kanilang cultivation base, sila ngayon ay nakatadhana na maging katamtaman. Iniisip pa lang nila kung paano sila nabawasan sa kanilang kasalukuyang kalagayan, halos magngalit sila ng ngipin hanggang sa madurage sila habang nakatitig sa tatlong papaalis na figure. Ang dalawang disipulo sa loob ng isla ay umuungal sa kanilang mga puso, hinding-hindi ko kayo pakakawalan. Hinding-hindi ko kayo pakakawalan. Sa wakas ay natauhan na ang mga nanunood. Sa pagsilip sa dalawang disipulo sa loob ng isla na may habag, sila ay naghiwa-hiwalay pagkatapos makita ang tatlong figure na umalis sa kanilang linya ng paningin. Matapos kunin ng dalawang disipulo sa loob ng isla ang ilang gamot sa pagpapagaling para ubusin, galit na umungol ang isa sa kanila habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, gusto kong mamatay siya at ang dalawang asong iyon. Kailangan nating humanap ng paraan para makapaghiganti tayo. Ang ibang tao ay humiling habang ang apoy ay nagninanga sa kanyang mga mata. Isinusumpa kong kailangan kong ipaghiganti ang aking sarili. Kung hindi, hindi ako karapat-dapat na maging tao. Nagpapalitan ng matalim na tingin, sabay silang umalis sa Hidden Fog City at tumungo sa silangan ng Hidden Fog Island. Sa kabilang banda, dinala ni Alvin sina Megan at Kelly at umalis patungo sa kanluran ng Hidden Fog City. Huminto lamang sila nang makarating sila sa itaas ng isang malawak na kagubatan. Young Master, napakalakas mo. Tumingin si Kelly kay Alvin nang may paghanga. As usual, namumula ang mukha niya dahil sa excitement. Rascal, paano ka naging malakas? Akala ko pagkatapos ng maraming taon, maabutin ka namin ni Sister Kelly. Hindi ko inaasahan na maiiwan ka pa rin namin. Si Megan ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang iniisip kung gaano kabata ang kanyang mga naiisip noon. Young Master, paano mo nalampasan ang lahat ng mga taon na ito? Curious na tanong ni Kelly dahil sobrang interesado siya sa nangyari sa kanya nitong mga nakaraang taon. Tiningnan din ni Megan si Alvin na may kaparehong interes. Itong mga taon. Natahimik si Alvin pagkatapos marinig iyon at pagkatapos ay bumantong hininga siya, mula nang mawala ang aking alaala, kahit na nakabawi ako ng mga piraso nito. May ilan pa rin na hindi pa naibabalik. Naalala ko lang na ako ay mula sa Southern Outerland, ngunit nakalimutan ko na ang lahat tungkol sa lugar. Habang nagsasalita si Alvin, inaasahan niyang tumingin kina Megan at Kelly. Sa tingin ko, ang alaala natin ay dapat nakabilang sa bahagi ng alaala mula sa Southern Outerland. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa ating nakaraan? Baka may maalala pa ako, mapilit niyang pagdiin habang nakatingin kina Megan at Kelly.
Palagi niyang gustong malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit hindi niya ito maalala. Ngayon, mas gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan pagkatapos makilala ang dalawang babaeng ito na tila pamilyar at mapagmahal sa kanya, kahit na tinawag ang kanilang sarili bilang kanyang kasintahan. Gusto niyang malaman kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagkasama at kung paano sila naging engaged. Hayaan mo na si Ate Kelly na magsimula. Kilala ka na niya bago ko nakilala. Tumingin si Megan kay Kelly nang may pampatibay loob. Young Master, ang unang pagkakataon na nakilala kita ay sa mga kalye ng Fresh Breeze Town. Sa aking pinakamadilim na mga araw, ang aking pinakawalang magawa na mga sandali. Noon, kamamatay lang ng nanay ko. Siya lang ang pamilya ko, kaya pakiramdam ko, bagsak na ang langit. Noon, isa lang ang nasa isip ko, kahit anong mangyari, kailangan kong bigyan ng maayos na libing ang nanay ko. Hindi na-enjoy ni nanay ang buhay niya noong nabubuhay pa siya, kaya hindi ko siya hinayaan na magdusay kapag namatay siya. Para sa kapakanan ng aking ina, ipinagbili ko ang sarili ko sa kalye. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay napuno na ng luha ang mukha ni Kelly. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at ngumiti. Noon kita nakilala, Young Master. Ikaw ang unang handang magbayad para sa pagpapalibing ng aking ina nang hindi hinuhusgahan ang aking hitsura. Mula noon, alam kong mabuti kang tao, kaya pagkatapos kong mailibing ang aking ina, nagpasya akong sundan ka kahit hindi mo sinasadya na gawin ko iyon. Tama pala ang pinili ko. Pagkarating namin sa Lysander clan ng Fresh Breeze Town, itinuring mo ako ng misis na parang pamilya at inalagaan ako ng husto. Mula noon, itinuring ko kayong dalawa bilang ang tanging pamilya ko sa mundong ito. Habang dahan-daang nagsasalita si Kelly, kumikinang sa kanyang mga mata ang alaala. Pagkatapos noon, nanatili ako sa Lysander clan ng Fresh Breeze Town. Nasaksihan kong bumangon ka hanggang sa maging nangungunang sa mga nakababatang henerasyon ng Fresh Breeze Town. Hindi lang iyan, kalaunan ay nirekomende ka ng Lysander clan ng Fresh Breeze Town sa Lysander clan ng Nag-Allen City na siya ring orihinal na clan ng clan sa huli. Doon mo nakilala si Sister Megan. Huminto si Kelly at pagkatapos ay tumingin siya kay Megan sa tabi niya. Sister Megan, maaari mong sabihin sa kanya kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Alam na ni Megan ang nangyari pagkatapos noon. 1276. Magkasama silang dalawa sa paglalakbay nang magkahiwalay sila ni Alvin. Nang umalis sila, wala silang oras para magpaalam kay Alvin, na isang bagay na madalas nilang pinagsisihan sa mga sumunod na araw. Pagkatapos, pumalit si Megan sa Kelly at nagpatuloy sa pagkukwento ng mga alaala kay Alvin. Sa unang pagkakataon na nakita kita, nasa martial competition ka ng Lysander clan sa Nag-Allen City. Sinabi niya sa kanya na noong una silang magkita, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa kanya dahil naisip niyang napakawalang kwenta nito, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa Nag-Allen City. Hindi nakalimutan ni Megan na banggitin ang pagkakaroon ng dalawang maliliit na sawa. Hindi ko inaasahan na talagang nagkaroon ako ng napakagandang paglalakbay noong bata pa ako, bumantong hininga si Alvin sa kanyang puso pagkatapos makinig sa mga kwento ni Megan. Matapos ikwento ang mga alaala ng Nag-Allen City, nagpatuloy si Megan, pagkatapos noon, pumunta ka sa Iron Blood Army's Genius Camp ng Crimson Sky Kingdom at nanatili doon ng ilang sandali. Pagkatapos, bumalik ka sa amin at sabay kaming pumunta sa Imperial City at nagtayo ng bahay doon. Kasunod nito, isa-isang ikinwento ni Megan ang kanyang karanasan sa Imperial City, kabilang ang oras na ginugol niya sa Paladin Academy, ang Divine Might Marquis Estate, ang Darfield Clan Estate, at ang imperial na pamilya ng Crimson Sky Kingdom. Natural, ikinwento lang ni Megan ang kanyang nalalaman. Noong panahong iyon, pinamunuan mo ang hukbo ng Crimson Sky Kingdom at nasakop mo ang kalapit na lungsod ng kaharian ng hindi nag-aksaya ng kahit isang pawn. Para ka sa kanila ng Diyos ng digmaan. Halos lahat ng tao mula sa Crimson Sky Kingdom ay nakarinig tungkol sa iyo, sabi ni Megan na nag-aapoy ang mga mata. Lalaki niya iyon. Sobrang proud siya sa kanya. Sa kasagsagan ng iyong katanyagan sa Crimson Sky Kingdom, nagpasya kang umalis sa Crimson Sky Kingdom para sa Azure Forest Imperial Kingdom. Kaagad, nagkulong ka sa numero 1 sekta ng 5 pinakamalaking sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang 7 Star Sword Sect.
Sa daan patungo sa Seven Star Sword Sect, nakilala namin ang Little Gold. Pagkatapos ay huminto si Megan. Little Gold. Ano iyon? Mukhang nalilito si Alvin. Ang Little Gold ay isang rodent na demonyo. Sa iyong mga salita, ito ay ang Jade-Eyed Heavenly Mouse o isang bagay, sabi ni Megan. Ano? Jade-Eyed Heavenly Mouse. Hindi maiwasan ni Alvin na magulat nang marinig niya ang parirala. Bagamat hindi niya naaalala ang karamihan sa kanyang mga alaala, alam pa rin niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa Jade-Eyed Heavenly Mouse. Naiintindihan niya na ito ay isang malakas na demonyo na madaling makalusot sa Martial Emperor stage kapag ito ay matured na. At may nakilala siyang Jade-Eyed Heavenly Mouse. Hindi nagtagal, pinatahimik ni Alvin ang kanyang bahagyang nababagabag na kalooban dahil lumipat na si Megan at nagpatuloy. Ang nangyari pagkatapos ay walang iba kundi ang mga insidente sa una sa 5 pinakamalaking sekta ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang Seven Star Sword Sect. Sa pagitan, naalala rin ni Megan na sabihin sa kanya ang tungkol sa iba pang mga kaganapan tulad noong panahong umalis sila sa Seven Star Sword Sect para sa Ancient City of Everlast at nakilala si Sandro at ang kanyang asawa, si Zoe doon. Sa wakas, narating ni Megan ang bahagi kung saan umalis si Kelly kasama ang Peak Master ng Alcade Peak ng Seven Star Sword Sect, si Jean. Akala nila ito ay isang ordinaryong pagdiriwang ng kaarawan, at hindi nila inaasahan na mananatili sila sa Yin Yang Sect pagkatapos nito. Ang Yin Yang Sect. Sumimangot si Alvin. Rascal, kilala mo ang Yin Yang Sect? Nagtatakang tanong ni Megan. Pinag-aralan din siya ni Kelly na may nag-aalalang ekspresyon at nagtanong, Young Master, ano ang nangyayari sa iyo? Sa mga alaalang ibinalik ko, nakapunta na ako sa Yin Yang Sect. Gayunpaman, hindi ko maalala kung bakit ako nagpunta doon. Bakit hindi ko ito maalala ngayon? Patuloy na umiiling si Alvin. Palagi niyang nararamdaman na hindi kumpleto ang bahaging iyon ng alaalang ibinalik niya. Ang maliit na bahagi na hindi kumpleto ay tila ang pinakamahalagang bahagi. Young Master, ikaw. Nakapunta ka na sa Yin Yang Sect. Hindi maiwasan ni Kelly na magulat. Oo, meron ako. Tumango si Alvin. Sa aking mga alaala, parang napatay ko ang Peak Master ng Yang Peak mula sa Yin Yang Sect, Emerson. Sa tingin ko, ang kanyang anak ay pinatay din. Gayunpaman, bakit ko siya pinatay? Nakakunot ang noo ni Alvin habang bumubulong. Ano? Si Emerson at ang kanyang anak ay patay na. Nang sabihin iyon ni Alvin, nagulat sina Megan at Kelly. Pagkatapos ng kanilang unang pagkabigla, halata sa kanilang mga mukha ang pananabik. Si Emerson at ang kanyang anak ay kanilang mga mortal na kaaway. Naalala pa rin nila na nakatakas sila sa Yin Yang Sect dahil ang kanilang senior sister na si Elsa ay lumaban para pigilan si Emerson sa kanyang buhay. Ang pagkilos na iyon ay nagligtas sa kanilang buhay. Pagkatapos noon, kahit na tumungo sila sa Hilaga at sumali sa Holland Valley, gusto nilang ipaghiganti ang kanilang senior sister na si Elsa at ang kanilang amo. Ang kanilang amo, ang Peak Master ng Yin Peak, ay sinaksak sa likod at pinatay ni Emerson. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Megan at Kelly na ang mortal na kaaway na gusto nilang patayin ay patay na. Kung tutuusin, ang fiancé nila ang pumatay sa kanya. Hindi. Biglang, tila may naalala si Megan habang naninigas ang kanyang magandang mukha. Sister Megan. Sa tingin mo ba ang mga taong naghahanap sa atin noon ay talagang pinadala ni Young Master? Tanong ni Kelly. Huminga ng malalim si Megan. Sa wakas, ibinahagi ni Kelly ang kanyang mga saloobin. Naalala pa niya na noong nagtatago sila ni Kelly pagkatapos tumakas mula sa Yin Yang Sect, may isang bagay o isang taong naghahanap sa kanila habang binabanggit ang pangalan ng kanilang kasintahan. Gayunpaman, naisip nila na ito ay isang bitag, kaya't hindi sila nagpakita ng kanilang sarili. Nang maglaon, maraming tao kabilang ang Supreme Elder at ang dalawang pinakadakilang Vice Peak Masters ng Yang Peak ang dumating upang hanapin sila, na nagsasabing ang kanilang kasintahang si Alvin ang pumatay kay Emerson at sa kanyang anak. Sa oras na iyon, hindi sila naniniwala sa kanila. Akala nila ay si Emerson at ang kanyang anak ang nagsabuatan para akitin sila. Rascal, kailan ka dumating sa Yin Yang Sect? Huminga ng malalim si Megan at nagtanong.
Kapag nasabi na ni Alvin sa kanya kapag nakarating na siya sa Yin Yang sect, malalaman niya kung totoo o hindi ang mukha nila ni Kelly. Sa tingin ko ay... Nag-isip sandali si Alvin at sinabi ang tinatayang oras nang dumating siya sa Yin Yang sect. Boom! Para sa isang oras, hindi mahalaga Megan o Kelly ay dumbstruck na tila sila ay tinamaan ng kulog. Ilang sandali pa bago sila nakabawi sa gulat. Sister Megan. Noon, si Young Master talaga. Tumingin si Kelly kay Megan at sinabing may magkasalungat na mga mata. Namiss namin ito ng kaunti lang. Kung hindi pa kami nagpatuloy sa pagtatago at ipinakita ang aming mga sarili noon, muli sana kaming nakasama ni Rascal, na pabuntong hininga si Megan habang pinagsisisihan ang kanilang pinili noon. Sister Megan, alam mo ang sitwasyon noon. Hindi namin kayang makipagsapalaran sa oras na iyon, pang-aaliw ni Kelly kay Megan. Rascal, dahil nagpunta ka sa Yin Yang sect pagkaalis namin, at pinatay si Emerson at ang kanyang anak. Noong pinatay mo sila, nakita mo ba si Senior Sister Elsa? Tumingin si Megan kay Alvin at sabik na nagtanong. So, pumunta ako sa Yin Yang sect para sa kanila. Noong panahong iyon, nahulaan ni Alvin ang layunin ng kanyang pagbisita sa Yin Yang sect noon. Hinanap niya ang kanyang mga mapapangasawa. Elsa. Nang marinig ang tanong ni Megan, mukhang nalilito si Alvin. Sino yun? Matapos mailarawan ni Megan ang mga katangian ni Elsa, naunawaan ni Alvin. Pareho kayong nag-uusap tungkol sa taong iyon. Patay siya nang dumating ako. Patay. Kahit nahanda sila sa pag-iisip, hindi pa rin maiwasan nina Megan at Kelly na magbago ng husto ang kanilang mga ekspresyon nang kumpirmahin nila ang pagkamatay ni Elsa mula kay Alvin. Dalawang linya ng luha ang bumagsak sa kanilang mga mukha ayon sa pagkakasunod-sunod, na naging dahilan upang magmukha silang medyo haggard. Gayunpaman, napanatili ko ang kanyang katawan sa isang kabaong ng yelo na gawa sa 10,000 taong hamog na nagyelo. Kanina, kapag naaalala ko ang mga iyon, hindi ko maalala ang dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Gaya ng sinabi ni Alvin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, ngayon, parang may kaugnayan iyon sa inyong dalawa. Ha! Habang nagagalit sina Megan at Kelly tungkol sa pagkamatay ni Elsa, biglang nanahimik si Alvin at kumunat ang kanyang mga kilay. Kasabay nito, nakaramdam siya ng bahagyang kilati sa kaibuturan ng kanyang isipan. Nanginig siya ng hindi sinasadya. Kasabay nito, nalaman niyang maraming pira-pirasong alaala ang lumilipas sa kanyang isipan. Ang mga alaalang ito ay tila mga alaala niya na hindi pa niya nababawi. Ang mga pira-pirasong alaala ay napakarami at masikip. Balak niyang pagdugtungin ang mga ito ngunit napakahirap. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang kilati. Hindi nakatiis si Alvin at napasigaw. Naramdaman na lang niya ang paghiwa-hiwalay ng ulo na para bang pinupunit ang kanyang ulo. Bastos. Young Master. Nagulat si Megan at Kelly, at agad silang tumigil sa pagluluksa para kay Elsa habang lumingon sila kay Alvin na may pag-aalala. Matapos tumili si Alvin, biglang nagbago. Nanginginig ng husto ang buong katawan niya na para bang may nangyaring kakilakilabot sa kanya. Kasabay nito, ang kanyang pares ng mga mata ay naging mapurol na parang naging buhay na patay. Agad, nabalisa sina Megan at Kelly. Hindi nila alam ang nangyari kanina, kaya hindi nila alam kung bakit bigla na lang siyang naging ganoon. Sa silangang isla ng Hidden Fog Island. Ang dalawang disipulo sa loob ng isla na nawasak ang kanilang dantian ay sa wakas ay naglakad pabalik sa silangang isla gamit ang kanilang dalawang paa. Nawasak ang kanilang dantian at nawala ang lahat ng kanilang origin energy kaya hindi nila makontrol ang hangin at lumipad. Gayunpaman, sa kanilang iba't ibang mga profundities, hindi sila masyadong mabagal at mabilis na nakarating sa silangang isla, ang lugar kung saan sila nagsasaka. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na sila bumalik sa dati nilang sinasaka. Alam nilang malinaw sa kanilang mga puso na hindi na sila karapat-dapat na manatili sa silangan ng isla. Bumalik sila na may isang layunin lamang, paghihiganti. Malalay na tao si Senior Brother Chen. Dahil hindi natin makuha ang dalawang asong iyon, sisirain natin sila. Galit na sabi ng isa sa mga alagad sa loob ng isla. 1277. Array. Masakit.
Ang mga kamay ni Alvin ay nakahawak sa kanyang ulo na parang nahati ito sa kalahati habang ang isang malahayop na ungol ay tumakas mula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, para siyang sugatang hayop. Bigla siyang pinagpawisan na parang umuulan. Clack! Clack! Ang mga ngipin ni Alvin ay patuloy na nagdadaldal at gumagawa ng mga kakaibang tunog na makakagapang sa sinumang makarinig nito. Bastos! Young Master! Tumabi sina Megan at Kelly, nababalisa dahil hindi nila alam kung ano ang nagmamay-ari sa kanya, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Nakatingin lang sila sa kanya nang nag-aalala. Kumikirot ang kanilang mga puso nang tumingin sa kanya na nanginginig ng husto. Halatang ramdam niya ang sobrang sakit. Kung maililipat lang ang sakit, hindi sila magdadalawang isip na ilipat sa kanilang sarili ang sakit ng kanilang lalaki at hindi hahayaang magdusa ito. Sa kasalukuyan, sunod-sunod na eksena ang nag-flash sa isip ni Alvin. Ang mga tagpong iyon ay mga pira-piraso ng kanyang mga nakaraang alaala. Hindi niya maiwasang mapaungol sa mahinang boses. Habang pabilis ng pabilis ang pagkislap ng mga eksena, pakiramdam niya ay parang sisubog na ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, isa pang boses ang nagsalita sa isip ni Alvin. Ang tono ay napuno ng pagkabigla at hindi ka panipaniwala. Hell! Boy, ano ang laman ng kaluluwa mo? Si Bart iyon. Sa bilis na ito. Ang iyong kaluluwa ay malamang na gumaling sa loob ng 15 minuto, sa pinakamaraming. Parang nakakita lang siya ng multo, sinabi ni Bart, halimaw ka talaga. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na makakita ng halimaw na tulad mo na kayang ayusin ang sarili niyang kaluluwa ng napakabilis. Gayunpaman, mukhang hindi narinig ni Alvin ang mga salita ni Bart, o sa halip, hindi niya kayang ilihis ang kanyang atensyon at makinig sa anuman o sinuman. Ang tanging naramdaman niya ay ang paghahati ng sakit ng ulo na tila nawalan siya ng pakiramdam sa paligid. Hindi niya siguro kayang ipagtanggol ang sarili kahit na may gustong pumatay sa kanya noon. Bastos! Young Master! Si Megan at Kelly ay nakamasid lamang habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanilang mga mukha. Lumipas ang oras ng tahimik. Makalipas ang isang kapat ng isang oras, nawala ang mahinang mga ungol at tumigil ang pag-aagawan ng mga ngipin. Sa wakas ay tumigil din ang katawan ni Alvin sa matinding panginginig at sa wakas ay nabawi niya ang kapayapaan. Bagamat kumalma na siya, patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo sa kanyang bibig. Napunit na ang bibig niya at bumulwak ang dugo niya. Mas nakaka-relax na ngayon, nakahinga siya ng maluwag. Sa kasalukuyan, mukha siyang naabutan ng malakas na buhos ng ulan. Basang-basa ang lahat ng damit niya sa malamig niyang pawis. Nang makitang sa wakas ay kumalma na siya, nabuhayan sina Megan at Kelly, ngunit agad silang lumipad patungo sa kanya nang makitang dumudugo pa rin ang kanyang bibig. Sabay-sabay, naramdaman niya ang dalawang bakas ng halimuyak sa kanyang mukha, kasama ang dalawang simoy ng parehong aroma ng gamot. Grade 1 Life Recovery Pills. Sa anumang pag-aalinlangan, ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig at ininom ang dalawang tabletang inihatid ng dalawang babae. Ilang sandali pa, tumigil ang kanyang pagdurugo. Kung may ibang nakakita sa eksenang iyon, tiyak na sinisigawan sila dahil sa pag-aaksaya ng mga napakamahal na table tasks. Ang lamot sa kanyang bibig at ang pagdurugo ay mga panlabas na sugat lamang, kaya't sila ay mapipigilan ng grade 9 gold injury pill sa isang kisap mata. Hua! Habang umaagos ang origin energy sa katawan ni Alvin, saglit niyang pinatuyo ang kanyang basang-basang damit sa pamamagitan ng pagpapasingaw ng tubig sa loob nito. Pagkatapos noon, iniabot niya ang magkabilang kamay niya at sumulong para hawakan sina Megan at Kelly sa kanyang mga bisig bago pa man sila nagkamalay. Isang matingkad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang itinulak niya ang kanyang pisngi sa kanilang mga ulo. Kelly, Little Megan. Magkahiwalay tayo sa loob ng maraming taon. Siguradong na-miss mo ako, hindi ba? Stop! Hindi kita na-miss. Si Megan, na hindi makapag-react sa oras sa kanyang palihim na pag-atake, ay tumugon ng hindi malay. Gayunpaman, natigilan siya pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap dahil naramdaman niyang may mali sa tono nito. Bigla niyang naalala ang naramdaman niya noong kasama niya si Alvin noon.
She had a gut feeling na parang bumalik ang kanyang lalaki. Sa mas tumpak, bumalik ang dati niyang lalaki. Young Master, ikaw. Nabawi mo na ba ang iyong memorya? Napansin din ni Kelly ang mga pagbabago kay Alvin at nagtatakang nagtanong. Oo, naka-recover na ako. Tumanggaw si Alvin habang nakangisi. Matapos ang labis na pagpapahirap sa loob ng isang quarter ng isang oras, ang kanyang kaluluwa ay gumaling sa wakas sa napakabilis na bilis. Nang gumaling ang kanyang kaluluwa, natural, bumabawi rin ang kanyang mga alaala. Sa ikalawang pag-alis ng kanyang namamagang ulo, ang kanyang kasalukuyang mga alaala ay ganap na sumanib sa kanyang mga nakaraang alaala. Naalala niya ng buo ang lahat. Ang dalawang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay ang kanyang dalawang nobya na matagal na niyang pinapangarap, na itinuring niyang mahalaga bilang kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng kanyang pagkilala, niyakap siya ng mga ito ng mahigpit na may bakas ng luha sa kanilang mga mukha habang nakangiti sila habang nakasandal sa kanyang balikat. Naging romantiko ang kapaligiran mula sa sandaling iyon. Tumangging lumipat ang mga babae kahit lumipas ang kalahating araw. Tahimik pa rin silang nakasandal sa kanya. Kung sila ang bahala, umaasa silang magtatagal ang sandaling iyon. Napakasarap na mahawakan ang kanilang kasintahan hanggang sa katapusan ng mundo. Mahigpit na hinawakan ni Alvin sina Megan at Kelly habang siya ay humalili sa paghagod ng kanyang mukha sa kanila, puno ng pagmamahal. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtataka si Alvin, Kelly, Little Megan. Gaya ng sinabi mo kanina, nang dumating ako sa Yin Yang sect at pinatay ang Peak Master ng Yang Peak, pinapunta ni Emerson ang kanyang mga tauhan upang hanapin ka. Ibig mong sabihin nandoon pa rin kayong dalawa? Oo. Tumanggaw si Megan. Nandoon kami noong hinanap kami ng Yang Peak Supreme Elder at parehong Vice Peak Masters. Gayunpaman, naisip namin na si Emerson at ang kanyang anak ay sabuatan. Ang tanga talaga ni Fortune, bumantong hininga si Alvin. Ibig sabihin narinig mo na ang balita tungkol sa Alvin sect at ako na iniutos kong ipalaganap nila. Narinig na namin ang tungkol dito. Noon, akala namin ay gusto lang kaming isama ni Emerson at ng kanyang anak. Tumanggaw si Megan at saka bumantong hininga, pag-isipan mo, masyado akong sensitibo. Kung maaari lang akong manatili para i-verify ito, sana ay muli tayong nagkita. Sa ganoong sitwasyon, tama ang pag-iingat mo. Tsaka, nagkita-kita na tayo ngayon, di ba? Sabi ni Alvin habang nakangiti. Gayon din, ipinaghiganti ko ang iyong senior sister Elsa at ang iyong amo, dagdag ni Alvin. Rascal, salamat. Huminga ng malalim si Megan at hinigpitin ang yakap sa kanya. Dahan-daang tumayo si Kelly at yumuko sa direksyon kung saan nakahawak siya sa braso ni Alvin at bumulong, Master, Senior Sister, patay na ang taong pumatay sa inyong dalawa. Naway magpahinga ka sa kapayapaan. Sabay-sabay, yumuko din sina Alvin at Megan sa direksyon ng Cloud Continent. Master, Senior Sister, siya ay kay Sister Kelly at aking lalaki at pinaghiganti niya kayong dalawa, tumingin si Megan sa direksyon ng Cloud Continent at mahinang sinabi. Biglang bumagsak muli ang mga luha mula sa mga mukha ni Megan at Kelly. Malinaw, naalala nila ang nakaraan ng kanilang master at senior sister sa Yin Yang sect. Sabihin sa akin ang tungkol sa oras pagkatapos mong lisanin ang katimugang bahagi ng Inner Land sa Cloud Continent, tanong ni Alvin na ilihis ang kanilang atensyon matapos maramdaman ang kanilang kalungkutan. Pagkatapos ay nalaman niya ang tungkol sa nangyari sa kanila mula sa sarili nilang mga labi. Nagtungo na sila sa hilaga at dumaan sa maraming paghihirap bago tuluyang nakarating sa hilagang bahagi ng Inner Land ng Cloud Continent ng ligtas. Pagkatapos ay nagawa nilang sumali sa Holland Valley. Speaking of Holland Valley, hindi dapat sapat ang iyong lakas para kumatawan sa valley para sumali sa Hidden Fog Martial Competition, hindi ba? Nagtataka na tanong ni Alvin. Natuklasan ng kanyang espiritual na enerhiya ang kasalukuyang cultivation base ni Megan at Kelly. Si Megan ay isang 7th level Martial Monarch habang si Kelly ay isang 8th level Martial Monarch. Nagulat si Alvin sa kanilang improvement, ngunit dahil sa kanilang lakas, hindi sila dapat magkaroon ng pagkakataong lumahok sa Hidden Fog Martial Competition.
Sa pag-uusapan, naging posible ang lahat ng ito dahil sa iyo, sabi ni Meghan. Lahat ng dahil sa akin. Hindi maiwasan ni Alvin na matigilan. Little Meghan, anong ibig mong sabihin? Hindi ko kilala si Marshall Emperor Holland ng Holland Valley. Young Master, ito ay dahil sa Divine Sword Technique ng Hanbing, paliwanag ni Kelly. Ang Divine Sword Technique ni Hanbing. Ano ang mali sa Divine Sword Technique ng Hanbing? Lalong naguluhan si Alvin. Malinaw, alam niya ang Divine Sword Technique ng Hanbing dahil ito ay isang nangungunang pamamaraan ng paglilinang mula sa kanyang pinagsamang mga alaala ng Rebirth Marshall Emperor. Natural, isa lang itong top cultivation method sa Cloud Continent. Bukod dito, naalala niya na siya ang nagpasa ng Divine Sword Technique ng Hanbing kay Kelly noon. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano maiuugnay ang Divine Sword Technique ng Hanbing sa dahilan kung bakit naroon sina Kelly at Meghan. Rascal, natatakot ako na hindi mo mahulaan. Ang aming kasalukuyang master ay si Marshall Emperor Holland at ang cultivation method na mayroon siya ay ang Divine Sword Technique ng Hanbing. Tuwang-tuwang nagpatuloy si Meghan. Ano? Matapos makinig sa paghahayag ni Meghan, hindi napigilan ni Alvin na mapasigaw sa gulat. Pagkatapos, mamulong siya, maliban na lang kung kamag-anak si Marshall Emperor Holland sa Frost Marshall Emperor. Hindi. Ang Frost Marshall Emperor ay mula 20,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na siya ay kamag-anak ni Marshall Emperor Holland, ito ay dapat na isang napakalayo na koneksyon. Marahil. Alam ng Marshall Emperor Holland ang tungkol sa Divine Sword Technique ng Hanbing dahil sa pamana ng Frost Marshall Emperor. Habang iniisip ito ni Alvin, lubos siyang kumbinsido. Natural, naisip niya iyon dahil sa loika ng Rebirth Marshall Emperor mula sa kanyang mga alaala. Dahil lang nilinang ni Kelly ang Divine Sword Technique ng Hanbing, handa siyang dalhin kayong dalawa sa Hidden Fog Island. Pakiramdam niya ay medyo katawa-tawa ito. 1278. Rascal, nagkakamali ka. Si Little Sister Kelly ay agad na kinuha bilang personal na disipulo ni Marshall Emperor Holland dahil nililinang niya ang Frost God Sword Technique, sabi ni Meghan kay Alvin. Nakalimutan ko na yon. Kakasabi mo lang na pareho kayo ni Kelly na mga personal na disipulo ng Marshall Emperor Holland. Hindi nakakagulat na si Kelly ay naging personal na disipulo ng Marshall Emperor Holland dahil sa Frost God Sword Technique. Paano ka nakasama sa kanya? Tanong ni Alvin na puno ng pagdududa ang mukha. Naiintindihan niya pareho sina Kelly at Meghan. Ang kanilang mga talento at lakas ay tiyak na hindi sapat upang kumbansihin ang Marshall Emperor Holland na tanggapin sila bilang kanyang mga personal na disipulo. Dapat may iba pang dahilan. Alam na niya ang dahilan kung bakit kinuha ni Marshall Emperor Holland si Kelly bilang kanyang personal na disipulo, ngunit ang dahilan kung bakit isinama si Meghan ay hindi naiiwasan ni Alvin. Iyon ay dahil pinilit ito ni Kelly. Tumanggi siyang maging personal na alagad ni Marshall Emperor Holland kung hindi niya ako tatanggapin bilang isang personal na disipulo rin, tumingin si Meghan kay Kelly at sinabi. Ang ibig mong sabihin ay ganoon kadali makipagtawaran kay Marshall Emperor Holland. Nagulat si Alvin na tumaas ang kanyang kilay. Sa totoo lang, medyo nagulat ako sa sandaling iyon. Logically speaking, mula sa pananaw ng isang Marshall Emperor, magandang kapalaran ng tao ang matanggap bilang isang personal na disipulo. Siguradong hindi siya matutuwa kung ang nasabing taong iyon ay gustong makipagkasundo at makipag-ayos sa mga tuntunin. Gayunpaman, hindi nagalit si Marshall Emperor Holland nang sabihin ni Kelly ang kanyang mga tuntunin. Pumayag pa nga siya sa kanyang mga tuntunin sa sandaling sinabi niya ang mga ito, sabi ni Meghan. I see. Tapos, dalawa lang ang posibilidad, sabi ni Alvin, alinman sa Marshall Emperor Holland ay talagang gusto ni Kelly na maging personal na disipulo niya, kaya naman handa siyang pumayag o baka may lihim na motibo si Marshall Emperor Holland. May napansin bang kakaiba sa inyo si Marshall Emperor Holland pagkatapos ninyong maging mga personal na disipulo niya? Tanong ni Alvin kina Meghan at Kelly. Ngayong binanggit mo ito, medyo kakaiba, sabi ni Meghan pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, mukhang talagang interesado siya sa iyo. Ako. Nagulat si Alvin. Oo. Tumango si Meghan.
Higit sa isang beses niya akong tinanong tungkol sa iyo, ngunit tila may mga reserbasyon siya. Wala akong naramdaman na may mali sa oras na iyon. Gayunpaman, tila kakaiba ito pagkatapos na isipin ito ngayon. Tinanong ka rin ba ni Master tungkol kay Young Master, Sister Megan? Nagulat si Kelly. Kelly, sa sinabi mo. Tinanong ka rin ba ni Marshal Emperor Holland tungkol sa akin? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Kelly at idinagdag, ang nangyari sa akin ay halos katulad ng sinabi ni Sister Megan. Nabanggit mo ba kay Marshal Emperor Holland na ang Frost God Sword technique na iyong nililinang ay mula sa akin, Kelly? Tanong pa ni Alvin. Tumango ulit si Kelly. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata pagkatapos ng kumpirmasyon na iyon at isang kislap ng kislap ang tumawid sa kanyang mga mata. Sa ngayon, sigurado ako na ang iyong Panginoon. Marshal Emperor Holland ay may lihim na motibo sa pagkuha sa inyong dalawa bilang kanyang mga personal na disipulo. Ang hula ko ay baka gusto pa niya ang isang bagay na mayroon ako, sabi ni Alvin kina Megan at Kelly. Or else, she wouldn't have asked both of you information about me. Baka may alam siya sa mga sikreto ko. Nagtaas ng bantay si Alvin habang pinagsama-sama ang impormasyong nakuha niya. Young Master, sinasabi mo bang may lihim na motibo si Master? Nagtaas din ng bantay si Kelly dahil nagtiwala siya kay Alvin ng walang kondisyon. Para naman kay Marshal Emperor Holland, ang kabuoang oras na ginugol niya sa kanya ay wala pang kalahating araw kahit na siya ay kanyang personal na disipulo. Tumingin din si Megan kay Alvin. Tumingin si Alvin kina Kelly at Megan ng may diretsyong mukha at nagsalita sa seryosong tono, Kelly, Megan. Sa tingin ko ay oras na para sabihin ko sa inyong dalawa ang isang bagay. Huwag mo akong takutin, Young Master. Naging seryoso ang magandang mukha ni Kelly matapos makita ang kanyang tuwid na mukha. Bagamat nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Lei Fei, magkadikit ng mahigpit ang magkabilang kilay niya. Masyado rin siyang curious kung ano ang susunod na sasabihin nito. Kelly, ikaw ang pinakamatagal na nakasama ko. Narinig mo na siguro ang tungkol sa akin bago mo ako sinundan noong nasa Lysander Clan Estate ako sa Fresh Breeze Town. Tumingin si Alvin kay Kelly. Oo. Tumango si Kelly. Naalala niyang narinig niya ang kanyang kalunos-lunos na nakaraan mula sa mga disipulo ng Lysander Clan noong una niyang sinundan siya sa Lysander Clan Estate sa Fresh Breeze Town. Gayunpaman, pagkatapos niyang sundan siya, naging pambihira siya. Bukod sa pagiging high profile, si Alvin ay nagpakita ng pag-asa at talento na maging up-and-coming young talent sa Fresh Breeze Town. Nagkaroon siya ng hinala noong mga oras na iyon na ang mga chismis tungkol sa kalunos-lunos na nakaraan ng kanyang young master ay puro peke. Sa totoo lang, nagkaroon ako ng pambihirang encounter bago kita nakilala. Ang engkwentro na iyon ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na sumanib sa alaala ng isang martial emperor, matapat na ibinahagi ni Alvin habang nakatingin kay Kelly. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa insidente kung saan siya ay sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Gayunpaman, hindi niya ibinalik ang kanyang nakaraang buhay. Ito ay dahil hindi pinagkakatiwalaan ni Alvin ang dalawang babae. Sina Megan at Kelly ay kanyang mga kasintahan. Handa pa siyang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Natatakot siyang matakot silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, maaaring masyado na para kina Megan at Kelly na intindihin ang balita dahil ito ay lubhang kakaiba. Rebirth Martial Emperor. Three Lives Rebirth Technique. Pinili ng Rebirth Martial Emperor si Young Master para sa kanyang ikatlong muling pagsilang, na nagbabalak na sakupin ang iyong katawan at palitan ka, hindi ba, Young Master? Nagulat si Kelly at namutla ang mukha. Ang maalamat na taong iyon mula 20,000 taon na ang nakalilipas. Hindi ka panipaniwala na ang Rebirth Martial Emperor ay nakaligtas ng 20,000 taon gamit ang isang pamamaraan. Nagulat din si Megan, at huminga siya ng malalim para pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Alvin ang nakaraan ng Rebirth Martial Emperor at ang kanyang mga nagawa sa weapons refinement daw, medicine refinement daw, at inscription daw kina Kelly at Megan. Hindi ka takataka na hindi ka lang sanay sa pagpino ng mga armas at pagpipino ng gamot. Sanay ka rin sa inscription.
Ngayon, alam ko na ang lahat ay dahil sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, biglang bulalas ni Megan. Dati, inisip niya talaga na all-rounded talent ang kanyang fiancé. Sa palagay ko ay hindi mahuhulaan ng Rebirth Martial Emperor na siya ay mabibigo sa kanyang ikatlong muling pagsilang at ibibigay sa iyo ang mga alaala at karanasan mula sa kanyang nakaraang 2 buhay bilang regalo, young master, nasa sabik na sabi ni Kelly. Sa wakas, alam ni Kelly ang pinagmula ng Frost God Sword Technique. Ang Rebirth Martial Emperor ay nanalo sa pamamaraan mula sa isa pang Martial Emperor na kilala bilang Martial Emperor Hanbing. Rascal! Sa tingin mo ba ang Rebirth Martial Emperor ang dahilan kung bakit tinanong kami ni Martial Emperor Holland kay Kelly tungkol sa iyo? Hulaan ni Megan. Gayon din ang hinala ko. Ang katotohanang alam ni Martial Emperor Holland ang kumpletong Frost God Sword Technique ay nagpapakita na kahit papaano ay may kaugnayan siya sa Martial Emperor Holland. O baka namanan niya ito sa Martial Emperor Holland. Ang mga mata ni Alvin ay nagsimulang kumikinang nakasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan sa gabi habang siya ay patuloy na naghihinuha. Maaari ba nating ipagpalagay na nakuha ni Martial Emperor Holland ang mana ng Martial Emperor Hanbing at sa kanyang mana, mayroong mga tala ng Rebirth Martial Emperor? Hulaan ni Megan, bukod pa riyan, sinabi rin ni Martial Emperor Hanbing sa kanyang mana kung paano nakuha ng Rebirth Martial Emperor ang kanyang mga pamamaraan sa paglilinang. Nagtanong si Martial Emperor Holland tungkol sa iyo dahil hinala niya na ikaw ang ikatlong reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Siguro alam niya na ang Rebirth Martial Emperor ay isang royal grade alchemist noong araw mula sa mga mensaheng iniwan ng Martial Emperor Hanbing, patuloy na hula ni Megan. Ito ay isang posibilidad. Tumango si Alvin. Young Master, may naalala ako. Bago umalis sa Holland Valley para sa Hidden Fog Island, hindi ko sinasadyang napasok ang ipinagbabawal na lugar ng Holland Valley. Biglang nag-pipe up si Kelly. Ang ipinagbabawal na lugar ng Holland Valley. Nagulat si Alvin. Mayroon lamang 2 tao sa Holland Valley na pinayagang makapasok sa ipinagbabawal na lugar. Isa sa kanila si Martial Emperor Holland at ang isa ay Senior Sister Rowena, sabi ni Megan. Senior Sister Rowena. Ang babaeng nakagreen na kasama ninyong 2 dati. Nagtataka na tanong ni Alvin. Oo, siya ay Senior Sister Rowena. Bukod doon, si Rowena ay isa ring Martial Emperor Holland na unang personal na alagad ni Martial Emperor Holland. Mataas ang tingin sa kanya ni Martial Emperor Holland. May chismis na isa rin siyang Martial Emperor. Dagdag ni Megan. Inilabas ako ni Senior Sister Rowena noong huling beses na hindi ko sinasadyang pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, nakita ko pa rin ang isang ice sculpture ng isang babae noong nandoon ako, sabi ni Kelly. Isang ice sculpture. Natigilan sina Alvin at Megan. Oo. Tumango si Kelly. Ang iskulturang iyon ay isang babaeng nakatayo na may hawak na espada. Sa oras na iyon, sinulyapan ko lang ito. Gayunpaman, masasabi kong matagal nang nandoon ang iskultura ng yelo. Posibleng si Holland Valley ang nagmana ng iskultura. Ang eskultura ba ng babaeng may hawak na espada ay may partikular na katangian ng mukha? Tanong ni Alvin. May markang hugis espada sa pagitan ng mga kilay ng babae. Ngunit hindi ako sigurado kung epekto ba ito ng yelo, sabi ni Kelly. Sword-shaped marking. In between her eyebrows. Napabuntong hininga si Alvin habang sinusuri niya ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa wakas, nagawa niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng ice sculpture. Ang ice sculpture ay pag-aari ni Martial Emperor Hanbing na nakipag-away sa Rebirth Martial Emperor noong nakaraan. Siya ay malawak na kinilala bilang isang natural na cultivator ng espada dahil mayroon siyang hugis espada na marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang ice sculpture ni Martial Emperor Hanbing. Malamang na matagal na iyon. Tumigil sandali si Alvin bago nagpatuloy, sa paraang nakikita ko, hindi dapat nakuha ni Martial Emperor Holland ang mana ni Martial Emperor Hanbing. Mas malamang na ang mga nauna sa Holland Valley ay ang nakakuha ng mga ito. Nagtayo ba siya ng Holland Valley mag-isa? Tanong ni Alvin. Hindi. Sigurado ako dyan.
Parehong alam ni na Meghan at Kelly ang sagot sa tanong na iyon. Samantala, pagkatapos umalis ni Rowena sa Hidden Fog City, agad siyang nagtungo sa campsite ng Holland Valley sa southern island ng Hidden Fog Island upang hanapin si Marshall Emperor Holland habang tinatalakay siya ni Alvin kina Kelly at Meghan. Master, Junior Sister Kelly at Junior Sister Meghan's fiancé ay lumitaw na, ulat ni Rowena na may magalang at magalang na paraan. Agad bumilis ang paghinga ni Marshall Emperor Holland at nainsulto siya matapos marinig ang ulat ni Rowena. 1279. Kelly at Meghan's fiancé. Hindi ba iyon ang taong pinaghihinalaang reincarnation ng Rebirth Marshall Emperor? Ang Rebirth Marshall Emperor ay isang powerhouse na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent mahigit 20,000 taon na ang nakalilipas. Maliban sa pagkakaroon ng nakakatakot na martial strength, isa rin siyang alchemist na lumalaban sa langit. Hanggang ngayon, wala pa siyang narinig na sinumang alchemist sa Cloud Continent na maaaring makalusot sa tanikala ng isang Grade 1 alchemist at makapasok sa quasi-royal grade alchemist, lalo pat maging isang royal grade alchemist. 20,000 taon na ang nakalilipas, ang Rebirth Marshall Emperor ay isang royal grade alchemist. Sa panahong iyon, maaari siyang ituring na isang taong napakalakas na mayroon pa siyang kalikasan sa ilalim ng kanyang hinlalaki. Walang sino man ang makakaabot sa antas ng kanyang kasaganaan sa limelight. Alam ni Marshall Emperor Holland ang lahat ng ito. Hindi lang iyon, ngunit alam din niya na ang Rebirth Marshall Emperor ay nilinang ang isang hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang na lumalaban sa langit na tinatawag na Three Leaves Rebirth Technique. Kailangan niyang sumailalim sa 3 reinkarnasyon bago niya ito matagumpay na linangin ng lubusan. Pagkalipas ng 20,000 taon, oras na para magpakita ngayon ang ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshall Emperor. Ayon sa mensaheng iniwan ni Marshall Emperor Hanbing, sa sandaling iyon nang malapit na siyang mamatay, maliban sa kanyang sarili, ipinasa lamang niya ang Divine Sword Technique ng Hanbing sa Rebirth Marshall Emperor na nag-iisa. Pagkatapos noon, dumating ang aking Holland Valley upang kunin ang legacy na iniwan ni Marshall Emperor Hanbing. Sa ibang salita, si Marshall Emperor Hanbing, maliban sa Rebirth Emperor at Hantiel Valley, maliban sa Rebirth Valley. Sa buong mundo ay alam ang tungkol sa Divine Sword Technique na ito ni Hanbing sa Holland Valley. Ang Divine Sword Technique ng Hanbing ay ipinapasa lamang sa susunod na Valley Master. Ang Rebirth Marshall Emperor gayunpaman, ayon kay Kelly, ang Divine Sword Technique ng Hanbing na kanyang nilinang ay ipinasa sa kanya ng kanyang kasintahan. Sabay-sabay, libu-libong mga pag-iisip ang tumakbo sa isip ni Marshall Emperor Holland. Sa huli, ang conclusion na nakuha niya ay ang fiancé ni Kelly ay dapat ang ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshall Emperor. Nakatingin kay Rowena na nagninangas ang mga mata, nagtanong si Marshall Emperor Holland sa isang estado na parang nawala ang kanyang katinoan, nasaan siya? Hindi nakakagulat na nawala ito sa kanya. Kung tutusin, kahit na ang ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshall Emperor ay hindi pa ganap na lumaki, isa pa rin siyang kakaibang kayamanan para sa kanya dahil hindi lang siya isang royal grade alchemist, kundi isang dating Marshall Emperor din. Noong ang Rebirth Marshall Emperor ay nasa kanyang unang reinkarnasyon pa, siya ay isang Marshall Emperor na nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent at sa panahon ng kanyang ikalawang reinkarnasyon, tiyak na naging Marshall Emperor din siya kung walang hindi nakikitang mga pangyayari. Hindi lang iyon, malamang na nalampasan niya ang kanyang unang reincarnation. Bago siya muling isilang sa kanyang ikatlong reinkarnasyon, na sumailalim sa 2 reinkarnasyon, malamang na nag-iwan siya ng ilang bagay para sa kanyang ikatlong reinkarnasyon. Mayroong maraming mga bagay na siya na magkaroon sa mga item na iyon. Dahil dito, desperado si Marshall Emperor Holland na hanapin ang ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshall Emperor para makontrol siya nito at agawin ang kanyang spatial ring bago siya gawing alipin. Ang pag-iisip lang tungkol sa kung paano maging alipin niya ang isang royal grade alchemist ay sapat na upang magkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pananabik sa puso ni Marshall Emperor Holland. Nasa Hidden Fog City siya kasama sina Junior Sister Kelly at Junior Sister Meghan, sagot ni Rowena. Nakatagong Fog City. Tumango si Marshall Emperor Holland.
Sa susunod na pagkakataon, nang hindi man lang siya napapansin na gumawa ng anumang paggalaw, nawala na siya sa lugar sa harap ng mga mata ni Rowena, na nabigla kay Rowena saglit. Si Master talaga ang pumuntang mag-isa. Mukhang may isang bagay si Alvin na talagang interesado si Master, naisip ni Rowena sa sarili. Kahit noon pa man ay naghinala na siya, kinumpirma lamang ng mga aksyon ng kanyang amo ang kanyang pagdududa. Habang nasa isip ni Rowena ang kanyang mga iniisip, si Marshal Emperor Holland ay papunta na sa Hidden Fog City. Saan man siya dumaan, ang hamog ay natangay, na nagbukas ng landas para sa kanya. Sa bilis niya, hindi siya nagtagal bago niya matagumpay na narating ang Hidden Fog City. Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay sa pagkakataong ito ay nakatadhana na hindi mabunga. Maging Alvin, Kelly, o Megan, silang tatlo ay wala na sa Hidden Fog City ngayon. Hindi lang iyon, sinadya na nilang lumayo. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, dumating si Marshal Emperor Holland upang marinig ang tungkol sa kaguluhan ni Alvin sa Hidden Fog City. Nakalutang ang dalawang disipulo sa inner land ng Hidden Fog Island. Gaya ng inaasahan sa ikatlong reincarnation ng Rebirth Marshal Emperor. Napaka-high profile na niya bago pa man siya ganap na nag-mature, bulong ni Marshal Emperor Holland sa sarili. Matapos niyang malaman mula sa ilan sa mga tao doon na sina Alvin, Kelly, at Megan ay matagal nang umalis sa Hidden Fog City, umalis din siya sa Hidden Fog City at hindi na naghintay para hanapin sila. Bagamat hindi kalakihan ang Hidden Fog Island, hindi pa rin madaling maghanap ng tatlong tao. Bumalik si Marshal Emperor Holland sa Southern Island at ang tirahan na inihanda ng Hidden Fog Island para manatili sila. Pagkabalik niya, hinanap niyang muli si Rowena. Sabihin sa akin ang lahat tungkol sa kung kailan mo nakilala si Kelly at ang kasintahang Megan. Nang makitang bumalik si Marshal Emperor Holland ng mag-isa na may malungkot na tingin sa kanyang mukha, si Rowena ay hindi naglakas loob at agad na sinabi ang mga pasikot-sikot ng senaryo nang makilala niya si Alvin, na wala man lang itinatago. Habang may kumikislap na kislap sa mga mata ni Marshal Emperor Holland, mahina siyang bumulong, kung gayon, sa kasong ito, tiyak na sinundan niya ang isa sa mga Marshal Emperors o Demon Emperors mula sa Cloud Continent hanggang sa Hidden Fog Island noon. Siguro nga, tumango si Rowena. Alvin. Darfield. Binaybay ng Marshal Emperor ang kanyang pangalan ng salita para sa salita. Ang kinang sa kanyang mga mata ay mas kuminang ngayon. Alvin, ang ikatlong reinkarnasyon ng Rebirth Marshal Emperor. Sa sandaling ito, nabuo na ni Marshal Emperor Holland ang kanyang conclusion. Sa silangang bahagi ng Hidden Fog Island. Sa isang lambak na pinalamutian ng magagandang tanawin, walang tigil na umaalingaw-ngaw ang ilang malalaswang tunog. Ang tunog na ito ay sapat na upang agad na mamula ang sinumang mahiyaing tao. Isang binata, matibay, malaki ang katawan na lalaki ang nakikibahagi sa pinakapangunahing pagkilos kasama ang isang sexy, dalaga. Nakayuko ang babae sa isang malaking bato habang walang tigil na hinahampas ng binata mula sa likuran na parang nakasakay sa kabayo. Lumalabas ang malalaswang hilanghing sa bibig ng dalaga. Kahit papaano, lumipas ang ilang oras bago biglang bumilis ang takbo ng binata. Sa wakas, sa isang ungol ay marahas na nanginig ang kanyang katawan at matagal bago siya tuluyang nakabawi sa kanyang katahimikan. Ang babae naman, para siyang patay na isda na nakahiga sa malaking bato. Sa halip ay nahimatay na siya. Matapos masulyapan ng babae na medyo hindi kapani-pani walang katawan, nagtaas ng kamay ang binata. Isang mahabang balabal ang lumitaw bago niya ito itinapon sa katawan niya. Ha! Biglang parang may napansin, ang binata ay tumingin sa labas ng lambak. Senior Kuya Chen. Sabay-sabay na sigaw ng dalawang boses. Umalangaw-ngaw mula sa labas ng lambak at malinaw na pumasok sa tenga ng binata. Whoosh! Nang marinig ito ng binata ay tumaas ang isang kilay at mabilis na kumilos. Tila nag-transform sa isang unos ng hangin, siya ay umangkas mula sa lambak at nakarating sa labas. Kayong dalawa. Pagkalabas niya sa lambak, ang binata na umaaligid sa langit ay sinulyapan ng dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa sahig na walang pakialam. Spill! Bakit niyo ako hinahanap?
Bilang isang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island, mayroon din siyang ilang mga alagad sa Inner Land na mga alagad sa ilalim niya. Eksaktong tagasunod niya ang dalawang tao sa harapan. Senior Brother Chen, ang ating dantian ay baldado. Sumagot ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na may kalungkutan at sama ng loob. Ang lalim ng kanyang mga mata ay napuno ng matinding malamig na kinang na para bang may lalamunan siya. Ang binata na tinawag na Senior Brother Chen ay si Cesar Chen, ang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. Maliban sa pagkakaroon ng nakakagulat na martial strength at matagal nang nakapasok sa Martial Emperor stage, may isa pang libangan si Cesar, ang mga babae. Pagdating sa pangalang Cesar, halos lahat ng tao sa Hidden Fog Island ay higit pa o hindi gaanong nakakaalam tungkol sa kanya. Si Cesar ay isang pangunahing disipulo ng Hidden Fog Island. Siya ay promiscuous at hindi siya mabubuhay kung wala ang mga babae. Sinasabing isasagawa niya ang mga gawaing sexual ng hindi bababa sa 2 beses araw-araw. Hindi lamang iyon, pupunta lamang siya sa mga napakagandang babae. Anong problema? Tanong ni Cesar na nakakunot ang noo. Gaya nga ng kasabihan, tingnan mo man lang kung sino ang may-ari bago mo bugbugin ang aso, matapos malaman na napilayan ng kanyang 2 tagasunod ang kanilang dantian, kumulo kaagad ang galit sa kanyang puso. Senior Brother Chen, kailangan mong maghiganti para sa amin. Sa pagkakataong ito, para sa iyo na nasaktan namin ang lalaking iyon. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip namin na magiging napakalupit niya at talagang lampoy ng aming dantian, sagot ng isa pang nasa katanghaliang gulang na may galit na tingin. Para sa akin. Lalong sumimangot si Cesar. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Senior Brother Chen. Hindi nagtagal, tayong dalawa ang may pananagutan sa pagtanggap sa isang Martial Emperor na nagmula sa Cloud Continent at sa 10 disipulo sa ilalim niya. Huminga ng malalim ang nasa katanghaliang gulang at nagkwento habang pinipigilan ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Kung gayon, ang Martial Emperor na aming tinanggap ay isang babae mula sa Cloud Continent. Siya ay si Martial Emperor Holland. Ang 10 disipulo na dinala ni Martial Emperor Holland ay pawang mga babaeng disipulo. Sa sandaling narating ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bahaging ito, nagliwanag kaagad ang mga mata ni Cesar. Naaga na ngayon ang buong atensyon niya. Lahat ng babaeng disipulo. Sa kaibuturan ng mga mata ni Cesar, isang matingkad na kinang ang kumikinang ng maliwanag. Sa 10 babaeng disciples na dinala ni Martial Emperor Holland, may 2 babaeng disciples na napakaganda kaya naglagay sila ng mga bulaklak sa kahihiyan at nalampasan nila ang buwan. Sandali lang. Napakaganda nila na kaya nilang pabagsakin ang mga bansa. Tulad ng isinalaysay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, mas pinalaki pa niya, at ito ang unang pagkakataon na nabuhay ako ng 2 taon at ito ang napakagandang babae. Sa kanila sabay-sabay sa ibabaw niyan. Ako rin. Bawat isa sa 2 babae ay may mga hitsura na masasabing walang kapantay sa mundong ito. Ang mga salitang reigning beauty of rare charm, ay bagay na bagay para sa kanila, ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumasok din. Habang nagsasalita siya, kumikinang ang mga mata niya sa kinang. Ganyan ba talaga sila kaganda? Bago pa nagsimulang magkwento ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang tingin ni Cesar ay nagliwanag na tulad ng isang hanay ng mga bituin. Nang dumagdag ang pangalawang lalaki, nagsimulang bumilis ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata na kumikinang ng maliwanag ay may mga bumubulusok na apoy sa mga ito ngayon. Sa buong buhay niya, 2 bagay lang ang interesado niya. Isa, paglilinang. Pangalawa, babae. Sa taong katulad niya na hindi mabubuhay kung wala ang mga babae, magagandang babae ang bukal ng kabataan niya. Paano kami maglalakas loob na linlangan ka, Senior Brother Chen? Mabilis na sumagot ang isa sa mga lalaki. Alam kong hindi ka mangangahas na linlangan din ako. Gayunpaman, labis akong interesado sa kanila, kaya sabihin mo sa akin ngayon. Nasaan sila? Ang tono ni Cesar ay napuno ng bahagyang desperasyon. Senior Brother Chen, gusto namin silang imbitahan sa Eastern Island para makita ka.
Sinong mag-aakalang may biglang susulpot na lalaki sa kalagitnaan at hindi lang niya napilayan ang cultivation base namin, sinabi pa niya na hindi ka karapat-dapat para makuha sila, Senior Brother Chen. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumagot na may matuwid na galit. 1280. Hindi sapat na karapat-dapat na magkaroon ng mga ito. Agad na lumabo ang mga mata ni Cesar bago siya nagtanong sa mahinang boses, sino siya? Mukhang isa rin siya sa mga taong dinala ng isang martial emperor mula sa Cloud Continent para sumali sa Hidden Fog Martial Competition. Senior Brother Chen, kailangan mong maghayganti para sa amin. Lahat ng ginawa namin ay para sa iyo. Tama. Senior Kuya Chen, kailangan mong maghayganti para sa amin. Sunod-sunod na sigaw ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling ito, sinabi ng dalawang disipulo sa panloob na isla ng Hidden Fog Island kung ano ang pumasok sa kanilang isipan. Sinabi nila kay Cesar ang lahat para sa kapakanan ng paghila sa kanya sa gulo na ito. Bagamat tiwala sila na tiyak na magiging interesado si Cesar sa dalawang babae, hindi sila sigurado kung papatayin ni Cesar ang binata na nakasuot ng lila, si Alvin, na nagpalumpo sa kanilang mga dantian. Dahil sa kadahilanang ito, sinadya nilang galitin siya. Inaasahan lang nila na papatayin ni Cesar si Alvin sa sandaling mapansin niya ito. Kung hindi, maaaring magpakita ng awa si Cesar kapag nakikialam ang dalawang babae. Ito ay isang bagay na ayaw nilang makita. Sino ang naglakas loob na year-okon ang aking ulo sa maliit na piraso ng lupa na ito sa Hidden Fog Island? Ngumisi si Cesar. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin, Kelly, at Megan, umangkas siya at nawala sa harap ng dalawang nasa katanghaliang gulang na mga mata ng lalaki. Nagdulot ito ng panginginig ng kanilang katawan sa kaba. Nang magpalitan sila ng tingin, nakita nilang pareho ang saya sa mga mata ng isa't isa. Alam na alam nila na pumunta si Cesar para hanapin si Alvin at ang dalawang babae. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ang Alvin na iyon. Ang dalawang asong babae naman, tiyak na magiging laruan sila ni Senior Brother Chen. Ha. Napaatras ang ulo ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang, tumatawa. Ang kanyang pagtawa ay walang habas at walang pigil. Nakakalungkot na pareho ang ating cultivation base ay baldado. Kung hindi, gusto kong makita kung paano pinatay ng ating Senior Brother Chen si Alvin. Oo, at kung paano rin pretuhin ang dalawang asong babae na parang alipin ni Senior Brother Chen. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumingit na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos umalis sa silangang isla, agad na pumunta si Cesar sa Southern Island at dumaong sa tirahan kung saan nakatira ang mga tao ng Holland Valley mula nang dumating sila kasama ang Martial Emperor Holland. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin. Samantala, sa isang kagubatan sa baybayin ng hilagang silangang bahagi ng Hidden Fog Island, tahimik na itinatayo doon ang isang kahoy na bahay. Ang bahay na gawa sa kahoy ay itinayo sa napakabilis na bilis. Hindi nagtagal, ito ay ganap na naitayo. Ang mga taong nagtayo ng kahoy na bahay ay isang lalaki at dalawang babae. Sabi nga, magiging madali ang isang trabaho kung magtutulungan ang mga lalaki at babae. Ang kahoy na bahay na itinayo sa isang maikling panahon ay ang pinakamahusay na halimbawa. Ang kahusayan ng lalaki at babae kapag nagtutulungan ay medyo mataas din. Silang tatlo ay walang iba kundi si Alvin at ang kanyang dalawang nobya, sina Kelly at Megan, nakalalabas lang ng Hidden Fog City hindi pa gaanong katagal. Ngayon, kama lang ang kailangan natin. Napangiti si Alvin habang sinusulyapan sina Megan at Kelly. Nang hindi mapigil ang pamumula ng dalawang babae pagkatapos marinig ang kanyang sinabi, agad siyang umalis. Natural, hindi siya umalis ng tuluyan. Umalis na lang siya para maghanap ng kahoy para gawing higaan. Hindi nagtagal, natapos ang kama at inihagis ni Alvin sa loob ng kahoy na bahay. Sa susunod na sandali, gamit ang isang kamay sa Kelly at isa pa ay kay Megan, mabilis siyang lumipad sa loob ng kahoy na bahay. Habang nagsasara ang pinto ng bahay na gawa sa kahoy sa likod nila, sunod-sunod na tunog ng langit-ngit ang nagsimulang umalangaw-ngaw mula sa loob. Parang babaliin na nila ang kama. Nagpatuloy ang langit-ngit hanggang gabi.
Sa katunayan, hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto kahit na dumating ang hating gabi. Tumigil lamang ang tunog nang sumapit ang umaga. Sa loob ng silid, sa maluwang na kama, si Alvin na halos maubos ay niyakap ang magkabilang babae sa magkabilang braso niya at nakatulog. Matapos ang isang araw at isang gabi sa kabaliwan, hindi lang siya ang napagod. Maging ang dalawang babae ay napagod din. Natulog silang tatlo hanggang sa umaga ng ikatlong araw. Buong araw at gabi silang natulog. Nang magising si Alvin, hindi niya binitawan ang dalawang tupa sa tabi niya. Nag-transform siya bilang isang lobo muli, at siya ay nasa siklab ng galit sa buong umaga. Inilalabas niya ang kanyang pagnanasa na matagal na niyang pinipigilan. Natural, ang pagnanasa na pinigilan sa loob ng maraming taon ay hindi madaling mailabas ng ganoon lang. Sa huli, sa wakas ay pinabayaan ni Alvin ang dalawang babae na umalis pansamantala pagkatapos nilang magmakaawa sa kanya. Mayroon pang 2 buwan bago magsimula ang Hidden Fog Martial Competition. Manatili sa akin sa panahong ito. Para naman kay Martial Emperor Holland, huwag munang pumunta doon, sabi ni Alvin sa dalawang babae bago siya kumilos upang umalis sa kahoy na bahay. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto niya kung gaano hindi kailangan ang kanyang mga salita. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay bumalik na sa kanilang pagkakaidlip ang dalawang babae. Halatang pagod na sila. Gaya nga ng kasabihan, may mga bakang pagod lang ngunit walang nararong bukirin. Gayunpaman, tila ang kasalukuyang sitwasyon ay kabaligtaran sa kaso ni Alvin. Pagkatapos umalis sa kahoy na bahay, si Alvin ay nagtungo sa Hidden Fog City. Siya ay nasa Hidden Fog City muli pagkatapos ng ilang araw, ngunit hindi siya nagtagal. Matapos mabili ang iba't ibang sangkap na kailangan niya, muli siyang umalis sa Hidden Fog City. Inabot lang siya ng 1 oras bago pumasok at umalis sa Hidden Fog City. Sa maikling span na ito ng 1 oras, nagkaroon siya ng isang kapaki-pakinabang na ani. Ang Hidden Fog Island na ito ay talagang isang treasure island. Lahat ng mga bihirang kayamanan sa Cloud Continent ay ibinebenta sa malinaw na markup na presyo, pag-iisip ni Alvin sa paglalakbay pa uwi. Natural, hindi siya nagulat na ang Hidden Fog Island ay mayaman sa mga mapagkukunan. Matagal na niyang nahulaan na may Supreme Grade Origin Stones na nakatago sa ilalim ng Hidden Fog Island. Dahil dito, ang cultivation environment sa Hidden Fog Island ay higit na nakahihigit sa anumang lugar sa Cloud Continent. Ang Supreme Grade Origin Stones Reserve na iyon ay dapat nakatago sa ilalim ng silangang bahagi ng Hidden Fog Island kung saan matatagpuan ang silangang isla. Hindi naging mahirap para kay Alvin na magkaroon ng konklusyong iyon. Hindi nagtagal, bumalik si Alvin sa kahoy na bahay. Ang bahay na gawa sa kahoy ay itinayo sa isang liblib na kagubatan at nasa tabi ng walang hangganang dagat, kakaunti ang mga tao ang lilipad dito. Matapos bumalik ni Alvin sa kahoy na bahay at nakitang natutulog pa ang dalawang babae, hindi na niya sila ginulo. Hayaan mo muna akong pinuhin ang Profound Monarch Pill, naisip niya sa sarili habang nadudurog ang kanyang puso. Ang Profound Monarch Pill ay isang pill na pinino mula sa 10,000 Years Red Fruit. Makakatulong ito sa isang martial monarch na mabilis na maitaas ang kanyang cultivation base. Nakuha na ni Alvin ang 10,000 Years Red Fruit bago pa siya pumasok sa Lost Stone Forest para sa kapakanan ni Irish at nawala ang kanyang memorya. Sa kasamaang palad, bago niya ito maipagsama sa iba pang mga panggagamot na materyales upang pinuhin ito sa Profound Monarch Pill, dumanas siya ng isang sakuna at nawalan pa ng memorya. Nabawi lang niya ang kanyang alaala ilang araw na ang nakakaraan. Ngayong nabawi na niya ang kanyang alaala, sinamantala niya ang walang ginagawang oras na kailangan niyang pinuhin ang Profound Monarch Pills. Kailangan ko lang ng isang Profound Monarch Pill para matulungan akong makapasok sa Martial Emperor Stage. Sapat na ang iba para tulungan sina Kelly at Little Mega na makapasok sa Martial Emperor Stage. Ang puso ni Alvin ay lumukso ng pinipino niya ang Profound Monarch Pills. Nagpasya din siya sa pamamahagi ng Profound Monarch Pills. Isang 10,000 Years Red Fruit lang ang nasa kamay niya. Dahil sa kadahilanang ito, maaari lamang siyang gumawa ng isang kaldero ng Profound Monarch Pills.
Bagamat ang isang cauldron ng Profound Monarch Pills ay may rate ng tagumpay sa pagbuo ng tableta na 100%, maaari lamang itong lumikha ng 10 tableta sa pinakamaraming. Sampal. Pagkatapos ng isang yugto ng panahon at isang serye ng mga masalimuot na aksyon, inilagay ni Alvin ang kanyang kamay sa kaldero. Naging sanhi ito ng malakas na pagyanig ng kaldero habang naglalabas ito ng mahinang tunog. Swoosh! 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 Sa sumunod na sandali, 10 tableta ang lumipad mula sa kaldero bago ito nasalo ni Alvin. Iyon ay ang Profound Monarch Pills. Matapos matagumpay na magawa ang Profound Monarch Pills, napagtanto ni Alvin na natutulog pa ang dalawang babae kaya hindi niya sila inistorbo. Sa halip, nilunok niya ang isa sa mga Profound Monarch Pills at naghanda na magtanim. Kasabay nito, inilagay niya ang iba pang 9 na Profound Monarch Pills sa tabi niya at nag-iwan ng voice transmission Jade Sleep sa tabi nito. Nag-record siya ng mensahe sa loob gamit ang sarili niyang voice transmission. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magtanim. 9 Dragon's War Sovereign Technique, ang Divine Dragon Form. Sa tulong ng medicinal efficacy ng Profound Monarch Pill, malinaw na naramdaman ni Alvin ang medicinal efficacy ng Rebirth Pill na nakaimbak sa kaibuturan ng kanyang dantian ay muling na-activate at sumanib sa kanyang origin energy upang tulungan siyang maiangat ang kanyang cultivation base ng mabilis. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nasa 9th level Martial Monarch stage. Bukod sa muling pagtatayo pagkatapos ng Destruction Factor, ang dahilan kung bakit mabilis na tumaas ang kanyang lakas ay dahil sa malupit na bisa sa gamot ng Rebirth Pill. Ngayon na ang kanyang cultivation base ay umabot na sa ganoong antas, wala nang gaanong medicinal efficacy mula sa Rebirth Pill na natitira sa kanyang katawan. Sa oras na makapasok ako sa Martial Emperor stage, malamang na mawawala na ang bisa ng Rebirth Pill sa gamot. Inihanda na ni Alvin ang kanyang sarili para dito. Nawalan siya ng oras sa gitna ng kanyang paglilinang. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas nang may mahinang tunog na umalingaw-ngaw mula sa katawan ni Alvin, at iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Kung ang isang taong pamilyar kay Alvin ay narito sa sandaling ito, agad niyang mapapansin ang mga pagkakaiba sa kasalukuyang Alvin. Mas tiyak, ang kanyang ugali ay sumailalim sa isang pagbabago. Martial Emperor Stage. Sa wakas ay nakalusot ako sa Martial Emperor Stage. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan. Baka sa mukha niya ang saya. Ang yugto ng Martial Emperor. Sa kasalukuyan, si Alvin ay opisyal nang pumasok sa mundo ng mga Martial Emperors. Hindi na siya Martial Monarch na ang lakas ay katumbas ng isang Martial Emperor. Nasiyahan sa marilag na origin energy na sumailalim sa pagbabago sa kanyang katawan, ang emosyon ni Alvin ay nagugulo. Hindi siya mapakali sa mahabang panahon. Pagkaraan ng 30 minuto, sa wakas ay nagawang pakalmayan ni Alvin ang kanyang magulong emosyon. Nang makabalik siya sa katinoan at tumingin sa dalawang babae, napansin niyang bumangon ang dalawang babae at nakakross ang mga paa sa kama, naglilinang na nakapikit. Sila ay ganap na pumasok sa estado ng paglilinang. Nakita ni Alvin na 7 na lang sa 9 na Profound Monarch Pills na iniwan niya para sa dalawang babae ang natitira. Mukhang narinig na nila ang mensaheng iniwan ko sa voice transmission Jade Sleep, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nang iwan niya ang Profound Monarch Pills, nag-iwan din siya ng voice transmission Jade Sleep para paalalahanan ang dalawang babae na ubusin ang Profound Monarch Pills at linangin. Sa kasalukuyan, nakagawa na ako ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage at kaya kong patatagin ang Royal Grade Weapon Fire. Sa madaling salita, maaari ko nang pinuhin ang Royal Grade Archery set ngayon. Kasabay nito, sa wakas ay masisimulan ko ng linangin ang Saint Grade Martial Tactic, ang Colossal Aerolite Arrow. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ang kanyang emosyon na kagagaling lang ay nagsimulang gumalaw muli. 1281. Dati, nang pumunta si Alvin sa Hidden Fog City, nakuha na niya ang karamihan sa mga sangkap na kailangan para pinuhin ang Royal Grade Spirit Weapon.
Kasama ang ink steel, ang refined material na nakuha niya sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor na naiwan ni Martial Emperor Marcion, maaari na niyang pinuhin ang royal grade bow and arrow. Nagtataka ako kung gaano katagal ko ginugol ang paglilinang sa oras na ito. Hindi nagmamadali si Alvin sa paggawa ng royal grade spirit weapon. Pagkatapos lamang niyang lumabas ng bahay na gawa sa kahoy at tingnan ang killing formation na itinayo niya sa paligid ay tuluyan na siyang umalis, nakadama ng kagaanan. Ang killing formation ay itinayo noong siya at ang dalawang babae ay nagtayo ng bahay dati. Ang killing formation ay sapat na makapangyarihan para pumatay ng isang tao sa ibaba ng 7th level martial monarch stage. Kahit na ang isang tao sa itaas ng 7th level martial monarch stage ngunit nasa ibaba ng martial emperor stage ay pumasok sa killing formation, siya ay masusugatan kung hindi mamatay. Dahil sa pagkakaroon ng killing formation kaya naglakas loob si Alvin na pumunta sa Hidden Fog City upang kunin ang mga materyales na kailangan sa pagpino ng mga table tas at armas kapag natutulog ang dalawang babae noong araw na iyon. Nagpunta muli si Alvin sa Hidden Fog City. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Hidden Fog City ay para magtanong tungkol sa petsa ng Hidden Fog Martial Competition. Makalipas ang 40 araw. Di nagtagal, natagpuan ni Alvin ang kanyang sagot. Mukhang nagtanim ako ng mahigit 1 buwan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Naalala pa niya nang makipagkasundo siya sa dalawang babae, may 2 buwan at 20 araw pa bago magsimula ang Hidden Fog Martial Competition. Gayunpaman, 40 araw na lang ang natitira ngayon. Nangangahulugan ito na lumipas ang 1 buwan. Ibinawas ang ilang araw na nakahiga sa kama kasama ang 2 babae, halos 1 buwan na rin ang ginamit niya sa paglilinang. Matapos kumpirmahin ni Alvin ang oras, muli siyang umalis sa Hidden Fog City. Habang pabalik, parang may naalala siya, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Ang medicinal efficacy ng rebirth pill ay ganap na nawala ngayon. Sa kasalukuyan, ang medicinal efficacy ng rebirth pill ay wala na sa kanyang dantian. Upang maging mas tumpak, ito ay ganap na naubos. Sa buong paglalakbay niya, lahat ito ay salamat sa rebirth pill na ang bilis ng kanyang cultivation ay nagawang umunlad ng napakabilis. Ngayong wala na ang rebirth pill, hindi niya maiwasang malungkot ng kaunti. Gayunpaman, mabilis na lumipat ang kanyang atensyon sa ibang lugar. Sa ngayon, nakalusot na ako sa Martial Emperor stage, at maaari kong patatagin ang Royal Grade Weapon Fire ngayon. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, magiging madali para sa akin na pinuhin ang isang Royal Grade Spirit Weapon. Sigurado si Alvin tungkol dito. Ang Rebirth Martial Emperor ay orihinal na isang makapangyarihang Royal Grade Weapons Craftsman. Siya, na sumanib sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, ay katumbas ng reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor nang pinuhin niya ang isang sandata. Walang pressure at hindi rin mahirap para sa kanya. Gayunpaman, ayon sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, hindi pa niya napino ang anumang busog o palaso na mas mataas kaysa sa quasi-royal grade spirit weapon. Ang pinakamagandang bawat araw na napino niya ay isang grade 1 spirit weapon lamang. Kahit na ang bowstring ng grade 1 na spirit weapon na ginamit. Damn it! Kung gayon, ang ibig sabihin ba nito ay ang Voss type na baka? Bowstring ng isang grade 1 lang spirit archery set. Mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, mabilis na natuklasan ni Alvin na ang litid ng baka na binili niya para likhain ang bowstring ay isang grade 1 lamang na string ng spirit archery set. Mayroong 3 pangunahing bahagi sa busog at palaso. Una, ang busog ay dapat na malakas. Pangalawa, ang arrow ay dapat na mahusay. Para kay Alvin, ang dalawang ito ay hindi mahirap. Kailangan lang niyang pinuhin ang mga ito tulad ng karaniwang pagpino niya ng mga spirit weapons. Pangatlo, ang bowstring. Dati, dahil sa memorya ng grade 1 archery set na pinino ng Rebirth Martial Emperor, pumunta si Alvin para bumili ng cow tendon sa Hidden Fog City. Mahigit 10 tindahan ang pinuntahan niya para lang sa litid ng baka na iyon. Ang cow tendon ay hindi isang ordinaryong cow tendon. Ito ay ang litid ng baka mula sa isang 9th level void transformation stage na cow type na demonyong hayop. Ito ay napakabihirang.
Kahit na maraming demonyong hayop sa 9th level void transformation stage, hindi lahat ng bahagi ng katawan nito ay maaaring gamitin bilang mga materyales para sa bowstring. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, tanging ang cow tendon ng isang cow-type demon beast o ang dragon tendon ng dragon ang angkop bilang materyales para sa bowstring. Madali pa ring mahahanap ang uri ng baka na demonyong hayop. Ang mga dragon, sa kamay, ay mga hayop na may malabo at hindi tunay na pag-iral. Naturally, ito ay hindi kinakailangang maging tendon mula sa isang banal na dragon. Maging ang mga worm dragon na ginawang ahas ay mayroon ding litid ng dragon sa katawan nito. Bagaman ito ay bahagyang mas mababa, ito ay mas malakas pa rin kaysa sa litid ng baka. Ang pinakamahinang worm dragon ay nasa Demon Monarch stage man lang. Ang mga malalakas na iyon ay nasa Demon Emperor stage. Ang kanilang lakas ay napakalakas na ang mga ordinaryong Demon Emperor ay hindi maihahambing dito. Natutunan ni Alvin ang maraming bagay mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Halimbawa, kapag ang isang ahas na demonyong hayop ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Void Transformation stage, ito ay sasailalim sa isang pagbabagong anyo at magiging isang pseudo-worm. Gayunpaman, ito ay magiging serpentine pa rin sa kalikasan. Lamang kapag ito ay nakalusot sa Martial Monarch stage, ito ay magiging isang tunay na makapangyarihang worm dragon. Isang worm dragon lamang ang maaaring ituring na isang dragon. Natural, ito ay isang mababang ranggo na dragon. Sa harap ng panggigipit mula sa isang tunay na banal na dragon, ito ay parang langgam lamang. Kapag ang worm dragon ay nasa Martial Monarch stage, ito ay tinatawag na isang silverworm. Kapag ito ay nakalusot sa Martial Emperor stage, ito ay sasailalim sa isa pang pagbabago at magiging goldworm. Kapag ang isang worm demon emperor ay nag-transform sa orihinal nitong estado, ito ay magiging isang worm dragon, na may nakasisilaw na sungay ng ginto, kahit na lumilitaw ang nakasisilaw na sungay nito. Ito ay gawa sa ginto. Nalaman ni Alvin ang lahat ng ito mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang Rebirth Martial Emperor ay dumaan sa dalawang reincarnation at nakita ang tunay na anyo ng isang worm dragon minsan. Ito ay isang silverworm na nakatagpo niya sa dagat sa labas ng Cloud Continent. Kung gagamitin ko ang karanasan sa pagpino ng sandata ng Rebirth Martial Emperor bilang gabay, kailangan kong gamitin ang cow tendon ng Void Transformation stage na baka demonyong hayop para gawin ang bowstring ng Grade 1 archery set. Para gawin ang bowstring para sa Quasi-Royal Grade Spirit Weapon o Royal Grade Spirit Archery set, kailangan kong gamitin ang tendon ng stage ng isang Demon Arch sa stage ng stage. Hindi bababasa, hindi alintana kung ito ay ang litid ng baka ng isang uri ng baka na demonyong hayop o ang litid ng dragon ng worm dragon. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, agad siyang nakaramdam ng sakit ng ulo. Isinasantibi kung gaano kabihirang ang mga worm dragon, kahit na ang isang bakang uri ng demonyong hayop sa Demon Monarch stage o sa itaas ay napakabihirang. Sa panahon ng dalawang reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor, isang worm dragon lang ang kanyang nakatagpo. Para naman sa mga demonyong hayop na tipong baka sa Demon Monarch stage o mas mataas, 3 pa lang ang nakasalubong niya. Fine, subukan lang muna natin. Nakaramdam ng matinding inis si Alvin. Umiling siya. Binalak niyang pinuhin muna ang busog. Pagkatapos nito, magpapasya siya kung magagamit ang litid ng baka o hindi. Marahil, ang Royal Grade Spirit Archery set na aking pino-pino ay makakabawi sa komplikasyon na dulot ng Grade 1 bowstring. Sa oras na iyon, kung ito ay maituturing na isang quasi-royal grade spirit weapon pagkatapos kong i-assemble ang mga ito, gagamitin ko na lang ito bilang ito. Naghanda si Alvin sa pag-iisip. Kahit na ito ay isang quasi-royal grade spirit weapon lamang, maaari itong ituring na tumuntong sa threshold ng isang saint weapon. Ito ay sapat na upang matulungan siyang linangin ang Saint Grade Martial Tactic, Colossal Aerolite Arrow, na iniwan sa kanya ng kanyang kuripot na ama. Pagkabalik sa bahay na gawa sa kahoy, umalis muli si Alvin pagkatapos niyang silipin ang dalawang babaeng nagsasaka.
Kung ikukumpara sa pilrefining, ang paggawa ng mga armas ay magdudulot ng mas malaking kaguluhan kaya kailangan niya ng mas malaking espasyo. Pagkatapos ng lahat, ang pagpino ng tableta ay isinasagawa sa isang kaldero. Kahit na magkaroon ng malaking kaguluhan sa kaldero, ang katahimikan ng panlabas na mundo ay hindi maaapektuhan. Gayunpaman, iba ang paggawa ng mga armas. Sast! Nakatayo sa labas ng kahoy na bahay, nagtaas ng kamay si Alvin. Isang nakasisilaw na gintong apoy ang lumitaw at nagniningning ng napakatalino tulad ng nagliliyab na araw. Ito ay partikular na nakamamanghang. Ang ginintoang apoy ay nagsimulang mag-alab na naging sanhi ng pag-init ng hangin sa paligid. Ang mga bugzo ng hangin ay dumaan at naging mainit na hangin na nagparamdam sa isang tao na parang nasa dagat ng apoy nang dumaan ito. Ang apoy sa kamay ni Alvin ay walang iba kundi ang Royal Grade Weapon Fire. Ito ay ang Royal Grade Weapon Fire na maaaring pinuhin ang Royal Grade Spirit Weapons. Sa sandaling lumitaw ang Royal Grade Weapon Fire, agad na naging solemn na ang mga mata ni Alvin. Sa pag-angat ng kanyang kamay, isa-isang lumabas ang mga materyales bago sila tinupok ng Royal Grade Weapon Fire ng sunod-sunod. Ang lahat ng sangkap, kabilang ang ink steel na nakuha niya sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, ay naglaho sa Royal Grade Weapon Fire na tumaas ng walang babala. Ang Royal Grade Weapon Fire ay tila naging isang nagninangas na behemoth na nilamon ang lahat sa tiyan nito. Tahimik na lumipas ang oras. Mabilis na lumipas ang isang oras. Sa pagkakataong ito, nagsimulang mamuo ang mga butil ng pawis sa noo ni Alvin. Bagamat sumanib siya sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, hindi madaling pinuhin ang isang Royal Grade Spirit Weapon. Ito ay totoo kahit para sa Rebirth Martial Emperor. Si Alvin ay natural na makaramdam ng pressure. Sa kabutihang palad, dahil sa ang katunayan na siya ay ganap na sumanib sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, ito ay katulad ng Rebirth Martial Emperor na pinipino ang sandata mismo. Dahil dito, hindi ito nagdulot ng problema sa kanya. 2 oras pa ang lumipas. Sa wakas, nagsisimula na itong matuno. Ang titig ni Alvin ay parang tanglaw habang nakatitig siya sa Royal Grade Weapon Fire na umaalingaw-ngaw mula sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, malinaw niyang nakikita ang huling material sa Royal Grade Weapon Fire na nagsimula ng matuno. Ang material ay walang iba kundi ang ink steel. Ang ink steel ay isang pangangailangan upang pinuhin ang isang quasi-royal grade o royal grade spirit weapon. Nalaman ni Alvin sa pamamagitan ng memorya ng Rebirth Martial Emperor na kung gagamitin niya ang quasi-royal grade weapon fire, aabutin siya ng 3 araw at 3 gabi para matuno ang ink steel. Gayunpaman, aabutin lang siya ng ilang oras kung gagamitin niya ang royal grade weapon fire. Sa ilalim ng pagkasunog ng Royal Grade Weapon Fire, ang ink steel sa wakas ay nagsimulang matuno. Lumipas ang isa pang oras, ang ink steel sa wakas ay naging likido. Sa mahusay na paraan ng paggawa ng sandata ni Alvin, ang ink steel ay naging likido at sumanib sa likido na nabuo ng iba pang mga materyales. Ang mga sumusunod na hakbang ay naging mas madali. Sa tulong ng Royal Grade Weapon Fire, nagsimulang mabuo ang isang Royal Grade Spirit Bow at Arrow. Isa pang kalahating araw ang lumipas. Ang hugis ng bawat arrow ay sa wakas ay hinulma sa kanilang mga huling anyo sa ilalim ng dampi ng malupit na Royal Grade Weapon Fire. Nang mapatay ang Royal Grade Weapon Fire, unti-unting bumaba ang busog at palaso at nahulog sa kamay ni Alvin. Busog man o palaso, pareho silang itim. Walang kinang na makikita sa lahat. Sila ay kasing itim ng tinte kahit sa ilalim ng araw. Niningning o pagmuni-muni ay hindi makita sa lahat. Ang katotohanan ay sinadya itong ginawa ni Alvin para maging ganito. Ang pinakamalakas na bentahe ng isang busog at palaso ay maaaring mahuli nito ang kalaban sa pamamagitan ng sorpresa, lalo na sa gabi. Ang isang busog at palaso na hindi masasalamin ang liwanag ng buwan ay tiyak na ang pinakamahusay na sandata sa pagpatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.